Naimbag na bigas na kayo aming mga apo. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Tata Diego. Diyan sa... Sino kasama mo, Tata Diego? Oy, si Aling Betchay at saka si Aling Rina. Saka yung apo, yung tinawag mo na apo, si Apo Erin nandito. Oy! Ayan, oh. Naimbag na bigat mo, Apo Erin. Bigat ka daw ko. Mabigat ka. Gaan lang, Manong. Hindi, si Kika yun. Si Kika. When Get Manong, ready ka. May sakit si Kikay? Oo. Ang sakit ni Kikay? May dysmenorrhea. Ah, talaga? At least, Huwag mo na paspel basta masakit puson niya. What is that, monster? at least yun ang ano niyan, nagdi-dysmenorrhea siya. Meron akong kakilala, nag-hot flashes eh. Yun lang, mahirap. Alam mo na. Ikaw ba yun? Saan papunta yun? Saan ba po? Still capable. Ayan ako. Kong, kumusta ka na? Okay naman. Ready ka na ba? Ha? Ready ka na ba? Ready ka na ba mamaya? Hindi, magiging masaya tayo dyan. Baka mapigan ka ako nga. Hindi. Hindi marunong Lalo magalit na si ako, Kong. Kuya. Kulay niya. Kuya, hindi marunong magalit yan, di ba? Hindi, nagagalit din yun. Hindi yan nagagalit. Di ba, Kong? Oo, tatawa lang ako. Talaga? Huwag mo galitin. Hindi. Siya ko nagagalit. Hindi naman ba't naman ako manggagalit sa kanya, di ba? Malalim ang ano niyan, pasensya niyan. Si Kong Erin, kita mo nga hanggang ngayon, nandiyan pa sa LP. Oo, di ba? Tsaka pinaglampaso-lampasuhan na siya sa LP. Nasa LP pa rin siya. Loyal daw tawag doon. Ayan. Hindi. Mga prinsipyo. Yan yung ayaw niya ng parang si Ebardone. Oo, Political butterfly. Oo, galing niyo ha. Talagang mga ano kayo ha. Tebeta. Parang meron kayong balak na mag-apply sa mga kampanya, no? PR person. Campaign manager. Eh, baka mag-alam mo ka girls kayo. Ay, no. Excuse me. No. Hindi ba yung mga... Mo ka, girl. No. Ano? No. Alam ko may Iba, puso. iba naman kagad konotasyon yun. Ang ano, ibig sabihin ng mga grupo na nagpupunta sa kampanya. Hindi. Magpa-perform. I'm busy. Gagalit sa inyo si Diego niyan. Tulog na si Chelo. Morning, Diego. Morning, Boy, Diego. Ano oras kita? Nakapag... Paki-alarm mo na lang kami. Ano oras ka Akala ko namin? dinner na eh. 6 p.m., 6 a.m. pala. 6 a.m. Oh, Akala ko p.m. Yeah, oh, sige, ikaw na. Baka magtampo ka na ng tulog. Tulog eh. Sige, thank you kuya. Tinutugis na ng militar ang mahigit 10 miyembro ng Adyang-Adyang Group na responsable sa pagpapasabog sa Holosulu. Ayon kay AFP Western Mindanao Command Lieutenant Colonel Jerry Besana, kilala ng mga residente ang mga suspect dahil taga roon din ang mga ito. Tingnan natin ang ulat ni Lea Ilagan. Sa kuha ng security cameras ng ilang establishmentong malapit sa pinasabog na cathedral sa Holosulu, kitang-kita ang 3 sa mahigit 10 mga suspect sa pagpapasabog na nakilala na ng militar. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Oscar Albayalde, miyembro ang mga ito ng Adyang-Adyang Group. Basically, ito kasi mga adyang-adyang na to, either kapatid, anak nitong mga Abu Sayyaf din. No? Ito yung mga bata. No? Kaya itong mga to, basically are members of the Abu Sayyaf also. Sinabi naman ni AFP Western Mindanao Command spokesperson, Lieutenant Colonel Jerry Bisana, na isa sa 3 nahagip ng CCTV ay si alias Kama, na kapatid ni Abu Sayyaf sub-leader Suraka Ingog na napatay sa military operation. Si Kama aniya ang naka-blue-green na jacket na siyang pumindot sa cellular phone na ginamit na triggering device sa pagpapasabog. Sila talaga nakita yung pagpitik sa cellphone no, sakto sa pagsabog. And at the same time, ano yan, 100% ang identification. Kilala yan. Hindi yan bago, hindi yan iba dyan sa lugar. Ang problema, hindi pa tinuturo. Bihasa aniya sa paggawa ng bomba si Kama, katulad ng kapatid nito na si Ingog. Sinabi ni Chief PNP, hindi pangkaraniwan ang sangkap ng bombang ginamit gaya ng GI sheet. Ang container na ginamit dito is handmade, most probably, made of GI sheet na medyo makapal. At ang linalaman nito sa lakas ng blast na yon, more or less ay 2 kilos pataas yung nagamit na explosive substance.
Ang Adyang-Adyang Group ay sangkot din umano sa kidnapping, extortion at iba pang krimen sa mga urban areas sa Sulu. Sinabi ni Besana na kilalaan niya ang mga ito ng mga residente sa Hulo dahil taga-ron din ang mga ito. Kaya panawagan ng militar sa mga residente, huwag kanlungin ang mga sospek at sa halip ay ituro sa otoridad ang kinaroroonan ng mga ito. Kidnapping, extortion, liquidation, hindi lang ng mga sundalo, pulis, pati mga sibilyan, yung utang dyan, umiikot dyan. Yan, kilala yan ng mga taga-riyan sa Hulo. Kahit na din yan, hindi nila sinusubong kasi takot sila. Noong linggo ng umaga, 2 pagsabog ang naganap sa loob at labas ng Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulo, Sulu, kung saan 21 na ang napatay at 77 naman ang nasugatan. Sa 77 nasugatan, nasa 54 na lamang ang nasa ospital. Let's see ayun. Sobrang bata. Hindi, pero may mga Pero at kikwentuhan least may tayo. pagkakakilanlan na doon Yes, sa mga... definitely alam na natin kung sino Oo. yung... At Pero- doon lang sa area. Yeah, adyang-adyang. Ang in question lang whether may link ito sa ISIS. Oo. Because may Kasi mga... I was asking you kung meron bang signature yung bomb na ginamit. Supposedly may mga interview na experts na not associated with the government. Oo. And nung nakita nila yung based sa reports kung ano yung bomb, ito sa pipe bomb daw that's consistent with how ISIS makes bomb sa Asia. Oo. Yung Asian version ng So ISIS, it's the pipe same. bomb with detonating device. Di ba sabi nga ni General Albayalde na it's very complex ang sangkap daw ng bomba. Totoo yun, tama yung sinabi niya. Because that's the way ISIS makes bombs. Pipe tapos may detonating device. Usually daw, ang local terrorist groups natin would either throw a grenade or improvise. Yung improvised IED nila, very using wood. Ito daw talagang compact na pipe bomb na ginagamit sa Afghanistan. So it's possible na trained by ISIS ang... Kung hindi daw sila ISIS, definitely trained by By ISIS. ISIS. Eh di ba adyang-adyang mga anak ng ano yan? Abu Sayyaf. Sabi mo. And Abu Sayyaf is linked din. Yeah. So ISIS. Oo. Ay, Mga nako. naghihiganti daw sila kaya sila, 'di ba, gumawa ng yung pangbobomba Yes, nila, twin oo. explosion na yan. Twin bombs, oh. Yeah, twin Talagang with the bombing. intent to Sa gitna ng Yes. cathedral To kill tsaka talaga. sa main entrance. Soft target talaga yung Oo. sobrang daming tao. Oo. Sabi ko di sa condemned acts to. Talagang hindi dapat pagtawanan ng i-joke. Correct na ako, nakakaasar nga kahapon ko kasi dami ko nakita sa Twitter na parang sinasabi nila na mabuti nga sa inyo at ano yun, dahil sa pagbatikos ng Catholic Church kay Duterte, yan ang nangyari. Alam mo yun, Grabe naman regardless of anong Religion, kinabibilangan mong relihiyon at pinaniniwalaan mo, itong mga tao na to namatay ng walang kamalay-malay, di ba? Ang dami-dami. No, ang konti That's dyan, sick. It's not right. any house Nakakagal. of worship is sacred ground. Yes. True. Whether a mosque, Correct. whether a church, no? So sacred ground yan. And kailangan hindi yan tinatarget as soft targets soft by target. anyone, Yes. no? So yun yung kailangan dapat pag-isipan ng mga gumagawa nito. Tsaka maalala mo, di ba, dun sa Marawi, hindi talaga nila, yung mga militar, hindi nila pinapasabog, hindi nila pinapaputukan yung mga mosque. They tried to avoid Because- as much as oo. possible. Pero may ano daw, may, ewan ko kung in-news na natin, may, di ba yung mosque daw na pinasabog? Oo, later siguro. Later, tignan natin mamaya. O ito naman, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na suicide bombing ang nangyaring pagsabog sa isang katedral sa Jolo, Sulu, taliwas sa naunang pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Para sa detalye, narito po ang report ni Jerry Galicia. Hindi suicide bomber ang nagdala ng bomba sa loob ng katedral sa Jolo, Sulu noong linggo. Ito ang ipinahayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato kahapon ng hapon. Base aniya ito sa pahayag ng mga biktima na nakaligtas sa pambobomba. May nakita silang babae na nag-iwan ng black bag on the 5th pew ng simbahan. Coming from the back, parang on the 5th pew, iniwan niya yung bag, umalis yung babae. Then a few seconds after, may sumabog. So, yun ang method of deployment. So, hindi siya suicide bombing. Subalit taliwas sa naging pahayag ng AFP, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na suicide bombing ang dalawang pagsabog. Nakatanggap umano ng impormasyon si Pangulong Duterte
na isang babae at isang lalaki ang nasa likod ng mga pagsabog sa loob at labas ng katedral. Nanindigan din ang Pangulo na walang nangyaring security lapses kaugnay ng insidente. Walang lapses doon because the other bomber was outside. There was no reason for him to be frisked. Either he was just passing by before blowing himself up. Ang problema yan kasi yung babae was wearing a cross pa. Malaking cross sa dibdib niya. So who would ever think that Di tukoy kung Pilipino o Banyaga ang mga naturang suicide bomber. Samantala, naniniwala rin si Pangulong Duterte na ang teroristang grupong Abu Sayyaf ang nasa likod ng pambobomba. Inutusan niya na rin ang militar na sugpuin ng ASG at iba pang mga kaaway ng Estado. that is always my order. Destroy the Abu Sayyaf, destroy the NPA, and destroy the drug organization. If destroying is killing, if you are interested to know, yes, better para sa akin. So, yun. Well, again, kailangan talagang malaman kung suicide bomber yan o hindi. Pero no? according nga doon sa police, sinabi nila, nakita doon sa CCTV, meron nag-detonate eh. Yung So, nasa labas. yung nasa labas. Pero yung nasa loob, ang tinatanong Yun ang sinasabi. kung Nakakalungkot yan ay naman kung suicide bomber suicide o hindi. bomber So, kasi wala pa tayong record dito na meron oo. suicide bomber. And the only way to determine that, kung meron silang makitang mga flesh, no, fragments all over the place. 'Di ba? Kung merong na-dismember na skull, na-dismember na arm. Kaya lang, that's why nagdalawang isip daw yung AFP whether suicide bomber or not is because usually pag suicide bomber, yung detonator self-detonating Yes. yun eh. Hawak May niyan. nagde-detonate. Baka daw siguro if ever suicide bomber, may fail-safe yung kabila in case na umatras yung... Di ba may mga instances ko? Meron yun. Yung suicide Meron yun. bomber na natakot eh. Umaayaw eh. So meron yung Mag-give secondary. up. Oo. Oh, so that you have to take a look nga. So, kailangan maging maingat rin. Sa mga Maging sinasabi. maingat. There's no way to stop that. Kasi it will create even more hysteria. And to Kung think, Suicide merong bomber. findings na suicide oo. bomber. And to think, sinasabi nga daw ni Secretary Delfin Lorenzana na August pa lang of last year, meron na silang mga intelligence na nagagather na merong bomb threat nga sa doon sa area na yon. At kaya nga daw mahigpit daw yung security doon, may mga frisking na nangyayari. Pero yun nga, apparently may security lapses No less dahil than Paris nangyari Place yung pambobomba. Ang humingi ng tulong dahil may bomb threat sa church. So tumawag na daw sila. Ito, confirm ko lang kasi kanina, on the way here, binabasa nga namin ni Diego, meron naman binomba sa Zamboanga City. Mamaya pa-check natin yung correspondent natin doon. Mosque naman, 2 yung namatay, 4 yung sugatan You see? sa Zamboanga. You see, ang somebody is playing. Yeah, playing. Diba? Kasi first, Nagsiset Christian- up nitong mga pangyayari. Catholic I dito don't eh. like to be a kwan, but Catholic and then a mosque. So, What is this? Martial law? No? So, sana hindi. Anyway. may martial law na sa Mindanao. I mean, we hope that it's not the way it's being set up to be. Yeah. Kasi you have the Muslim and then the Catholic on one side. It shouldn't be that way. Kaya nga. And like I said, I tweeted nga the other day, a place of worship is a sacred ground, no? Whether it's a Yeah, oo. mosque or a Supposedly. church. And maraming inosente dyan, pumupunta sa simbahan para magdasal. Dapat hindi yan ginagawang target. So dapat pinag-iisipan yan. Kung sino man ang may pakana, kung totoo yung balita kanina na, Yes. na mosque. Mosque naman Mosque, yan. no? Pa-check nila kasi sa Oo. Zamboanga yan, Zamboanga Mosque. Yung isang araw sa isang Catholic Sa may church. barangay talagang Talon-Talon. parang merong naglalaro dito. Di ba? Kaya kailangan maging maingat tayong lahat. And we don't like hysteria to happen Yung mga with panic. unnecessary statements. Unnecessary statements. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa Pondahan, kay Rina and kay Beth. Hi!
Good morning. Lumipat lang muna kami dito. Sige. Usapan nyo kasi dyan yung mga patungkol sa bomb, di ba? Eh, meron kasi ako na-receive kahapon. Nananakot lang siguro ito kasi sabi nila parang wag muna kayong pumunta dun sa isang mall. Kasi nga magkakaroon daw ng, may pinaplano daw na pambobomba doon kapag hindi daw sila nagbayad nung money na hiningi daw sa kanila. Dati pa yan. Very, kilala yung mall yan. Bomb Dati pa scare lang yan. yan. Oo. Dati pa Parang kumalat ikot-ikot na lang yan eh. Every time na may Nananakot nangyayaring ganito. Oo. Do not believe. Oo, pero mabuti na rin na mag-ingat tayo. di Yeah, ba? Kung saan man but tayo be pupunta. vigilant. Yes. Don't be paranoid. Don't panic. Oo, pero ito ha, balita muna tayo sa abroad dahil umabot na sa $3 billion ang nawala sa Estados Unidos dahil sa government shutdown nila. So alamin natin yung buong report mula kay Noni Ramos live mula sa New York, USA. Hi Noni, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Rina. Noong Biyernes, nagkasundo si US President Donald Trump at ang Kongreso ng isang bill upang pansamantalang buksan ang gobyerno hanggang February 15 kahit hindi natanggap ng Pangulo ang border wall money. Matapos ang 35 days na walang sweldo ang mga federal employees, nagbabalik na ang halos 800,000 na mga trabahador. Ayon sa mga congressional researchers, halos $3 billion ang nawala sa US dahil sa shutdown. Mara itong makapagpapaba ng halos 0.02% sa ekonomiya ng Estados Unidos sa taong 2019. Sa total, halos $11 billion ang nawala sa loob ng 5-week period ng shutdown. $8 billion dito ay maaring pang mabawi ayon sa Congressional Budget Office o CBO. Handa si Trump na ipasara muli ang gobyerno o ang posibilidad na magdeklara ng national emergency upang makuha ang border wall money. At yan po muna ang mga balita mula po dito sa Amerika. Balik po dyan sa studio. Noni, anong sector dyan ang pinaka naapektuhan nitong shutdown na ito? Kasi may nabasa din ako, yung NASA, no? Naapektuhan din sila ng malaki dito aside from the airport employees. Ano-ano pa ba yung mga pinakamalaking naapektuhan ng government shutdown na ito? Well, katulad ng Secretary of State, IRS, considering na it's going to be tax season in a few weeks, well, baka maapektuhan hindi lang po yung gobyerno, kundi ang mga taxpayers dahil they're expecting some tax refund in a few months, eh baka po ma-delay na makuha po nila yung mga kanila pong mga refund. So, it's marami pong, bukod pa po yon, Homeland Security is also affected. So, marami rin po ang naapektuhang department. Oo, what about yung mga back pay ng ibang mga employees nyo, yung federal workers nyo? Kamusta naman yun? Hindi ba naibigay o naibigay na ba kahit late ito? Well, yan po ang magiging problema dahil last time, long time ago, panahon ni Barack Obama, hindi naman po lahat ay napasweldo. Pero ngayon, dahil may furlough, hindi po pinapapasok ang mga government employees. Kaya po, it's a big question dahil nahirapan din po ang mga federal employee dahil po dito sa shutdown po nangyari. Naapektuhan din dito yung pagkakaroon ng State of the Union address ni President Donald Trump, no? So hindi na ba siya magkakaroon ng kanyang speech patungkol dun sa kanyang naging achievements in the past year, Noni? Well, hindi naman maapektuhan yon dahil it's part na kailangan po na niyang bigyan ng information ang mga mamamayan. So, we're still hoping na matuloy. Alright, kamusta naman ang weather nyo ngayon dyan, Noni Ramos, sa New York? Well, it's cold and drizzling. Raindrops are falling on my head. And Thursday, we're expecting ang napakalamig pong weather dito sa area po namin. It's called polar vortex. So, naghahanda po kami dahil napakalamig po nun. Ano, ibig sabihin may snow na rin na paparating dyan sa New York, sa city nyo? Meron ba kayo na-expect na snow? Well, nagkakaroon ng mild snow, pero yung polar vortex, yung napakalamig na hangin na nanggaling sa north, Arctic, ay hahampas po dito sa area po namin. So magsisimula sa Midwestern, papunta po sa area po natin dito. So it's going to be negative
weather, negative degrees ang in-expect po by Thursday, kaya pinaghahanda na po ang lahat ng mga departamento. Alright, sige, mag-ingat kayo dyan sa New York, USA. Maraming salamat sa iyo, Noni Ramos. Oh, grabe. Doon, Rina, in-expect nila negative 33 yung kanilang magiging because of the polar vortex. Vortex. Yeah. Makakapaligo pa kayo mga tao doon. Oh, may heater naman. May heater naman, Oo, I'm mahirap sure. lang lumabas kasi nga dahil sa sobrang lamig sa labas. But ito muna tayo si Jovic muna kasi magtutungo si Prime Minister Theresa May sa Brussels upang pakiusapan yung European Union leaders matapos ang botohan ng UK Parliament sa Brexit Deal Amendments. Alamin natin ang details kay Jovic Bermas from London, UK. Jovic, na-miss ka namin matagal-tagal Good morning! Good morning Kuya, good morning Beth, at good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Na-miss ko din kayo dyan, Beth. Sinabi nga ni UK Prime Minister Theresa May kanina na tutungo ito sa Brussels upang kausapin ng mga European leaders at hikayatin ang mga ito na payagan ng kanyang controversial proposal na tanggalin ang Northern Ireland backstop sa Brexit deal. Ito ang ipinangako ni Mrs. May nang sabihin nito kanina sa mga British lawmaker na muling bubuksan nito ang usapin patungkol sa border checks. Alam ni Prime Minister May na bagamat mababa ang tsansa na makuha nito ang pabor ng EU, naniniwala si Mrs. May na kaya niya itong isecure. Matigas naman ang EU leader sa kanilang stand na hindi nila babaguhin ang legal text na kanilang unang napagkasunduan. Kaninang umaga nga, Beth, ay nagdatingan ng mga miyembro ng gabinete ng Prime Minister sa Downing Street upang paghandaan ng botohan na naganap saktong alas 7 ng gabi dito. Isa sa mga amendments na inihain ni Labour MP Yvette Cooper sa kapwa mambabatas ay ang pag-delay ng exit date by up to 9 months kung walang malinaw na Brexit deal bago matapos ang Pebrero. Ngunit bet sa resulta ng botohan, hindi ito pinabura ng 321 MPs habang 298 lamang ang sumang-ayon dito. Ang epekto, bumagsak ang sterling pounds ng 0.5% ngayong araw kontra dolyar na pumalo ng 1.308. Samantala, bet sa 7 amendments na proposals na pagbubotohan ng members of the parliament, pinaboran ng mayorya ang Malthouse Compromise na inihain ni Senior Tory MP Sir Graham Brady na siya ring isinusulong ng administrasyon. Ang agreement nito, ang amendment na ito, Beth, ay siya ring alternative deal na kung saan papalitan ng free trade agreement ang Northern Ireland backstop. At yan ang latest dito sa London. Balik sa inyo dyan, Beth. Vic, ano pang ine-expect natin after this? After pumunta siya sa Brussels? Ang ina-expect natin na Beth ay hikayatin nga ni Prime Minister Theresa May ang lahat ng leaders ng members of the European Union na paboran yung kanyang nilalapit nga ng gobyerno na tanggalin ang Northern Ireland backstop o yung hard border na tinatawag. Alright, pero medyo simula umpisa talagang hirap na siya dyan di ba? No? Pero ipinaglalaban pa rin niya yan, Jovic. But thank you so much. It looks so cold. Kung nasaan ka man. Saan ka ba exactly? Tsaka anong temperature ngayon dyan? Nandito kami ngayon sa may King's Cross Pancras International Train Station. At ang temperature dito, Beth, ay 2 degrees pero minus 2. It feels like minus 2 degrees Celsius. Alright, sige. Thank you so much. At good luck sa lamig Dito din sa amin, malamig, Jovic. Pero syempre, mas malamig sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Jovic Bermas. From London. With love. London Bridge. Is falling down. Sige nga. Bridge. Falling down, Falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Fair lady. Fair lady, hindi first lady. Wala kang first lady. Tandaan mo yan. Walang pagiging sa London. Oy, hello, Jel, Jags, and Tata Ray. Yes, Thank good you. morning. Punta kayo dito kasi Yes. merong pinadala sa akin si Kikay na tanong kahit Tanong? wala daw siya dito, active pa rin naman siya. Kasi gumana na naman tong imagination ni Kikay Oh. Ito. Iniisip daw niya, sabi niya, what if daw what if What hindi if? daw kinain ni Adam and Eve
yung sinasabing Yung apple. forbidden fruit, yung apple, di ba? Sabi niya, dadami kaya daw ba yung tao? Or sila lang? Para hindi siya magkakaroon ng Adam apple, gano'n ba? Oh, Pero Adam actually, apple. wala naman nga sinasabi nga ni Bedeli, wala nakalagay na apple talaga yun. Oo. Pero Bunga. forbidden Pero fruit. may naalala ko dyan eh, parang sinasabi yung iba na nagbo-broadcast pa nga yun, sabi niya, sinong panganay? Si Cain daw. Sinong bunso? si Abel, di ba? Para sinasabi nila, ang panganay at bunso, paano dumami ang tao kung ang panganay si Abel at si Cain at ang bunso ay si Abel? Pero yung tanong ni Kikay nga, Oo. kung hindi Naabangan raw- niya yung magiging sagot eh. Oo. Alamin po natin yan mula po sa banal na kasulatan at yan po ay sasabihin sa atin ni Brother Eli Soriano mula sa ating Biblically Speaking. Kung hindi kinain ni Eva at ni Adan yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama't mabuti, silang dalawa lang ba magiging tao sa mundo? Hindi po. Kasi kapatid, hindi pa sila kumakain. Pagkalalang pa lang sa kanila ng Diyos, inutusan na silang magpakarami. Basahin natin ang 1:27 ng Henesis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Nakita mo kapatid, pagkalalang sa kanila, inutusan na sila ng Diyos. Magpalaanakin kayo, magpakarami kayo. Bago pa nila makain yung punong kahoy ng pagkakilala, inutusan na sila ng Diyos magpakarami at magpalaanakin. Sa tanong mo, kung kumain ba sila, dadami ba ang tao? Kahit hindi sila kumain, kahit kumain sila, dadami talaga. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kaya lang, magiging iba ang kung hindi sila kumain, dadami ang tao na matutuwid. Dadami ang tao na sumusunod sa Diyos. Kaya lang, kung kumain sila, naidamay na nila yung mga naging anak nilang iba, kagaya ni Cain, hindi sumusunod sa Diyos. Kaya, dumami man ang tao, dumadami yung hindi sumusunod sa Diyos. Ngayon, yun ang hypothetical na tanong mo, at ang reality, ang answer o ang sagot sa reality, kung nga kumain talaga sila, dumami rin ang tao, kaya lang nabubuhay yung iba, hindi sa kalooban ng Diyos. Ganun po ang sagot sa inyong tanong, kapatid. Yan, Kikay, yung tanong ni Kikay, panood naman niya yung sagot ni Brother Eli. Para po doon sa iba pang mga bagay mula po sa banal na kasulatan, maaari po nating mapakinggan si Brother Eli mamaya po, alas 7 ng gabi sa live mass indoctrination sa lahat po ng dating daan coordinating centers nationwide. Maaari po tayo magsadya. Yan po ay libre, wala po kayong babayaran. Pag-aaral po yan ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Sa UNTV po, dito ay maaari din po nating masubaybayan si Brother Eli. Marami po tayong mga time slot. At maging sa Radyo La Verdad 1350 sa ating mga social media account sa Facebook, ang Dating Daan TV at maging sa YouTube, yung official account, ang Dating Daan. Yung pong website natin, ang datingdaan.org. Yan po ay marami na pong mga video na sagot po ni Brother Eli na naka-upload na po dyan. Maaari po nating mapakinggan. Ang ating pong verse of the day mula po sa 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mababasa din po yan sa ating Omega Digi Bible application. I-download na po. Wala po kayong mabayaran ulit. Libre po yan sa ating po mga iOS at Android phone. Papakinabangan po natin yan sa pagkukompare ng mga verses natin pong napapakinggan kay Brother Eli. Ang ating pong verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible! Powered by... Nagtulog ka. Sorry, natawa ko. 1, 2, 3.
Vision check! Ano? Ba't ako? Again. Powered Ikaw kasi may kasalanan. Oh, di damay-damay na lang. Game. One, power Okay. down. 1, 2, 3. Powered by Vision Tech! Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. Tititit, tititit, tititit. Time check po, 6:30 a.m. in the morning. Naniniwala na sana ako nga. January 30, 2019. Day ba ngayon? Ha? Di ba bukas pa? Day. Bumaba na. Day. Uy, yung uncle ko nanonood. Hi, Si Uncle Uncle. Paul. Hi, Paul, good morning. be careful. You might fall in the swimming pool. Ito naman. Pinaghihigpitan ng Department of Transportation ang seguridad sa lahat ng terminal ng pampublikong sasakyan kasunod ng pagpasabog sa Holo-Sulu. Naka-heightened alert status na rin ang Bureau of Immigration sa posibleng pagpasok ng mga dayuhang terorista sa bansa. Yan ang ulat ni Joan Nano. Inatasan na ng Department of Transportation ang lahat ng mga public utility vehicle operator na maglagay ng mga gamit pangkaligtasan sa lahat ng mga terminal ng sasakyan. Iniutos ng DOTR na higpitan pa ang seguridad na ipinatutupad sa mga terminal matapos ang pagpapasabog sa Holo-Sulu na ikinasawi ng 21 tao at ikinasugat ng 77. Kabilang sa mga dapat na maghigpit ng seguridad ang mga istasyon ng MRT, LRT, mga bus terminal, pantalan at mga airport kung saan nandoon ang bulto ng mga tao. Taong 2000 nangyari ang tinaguriang Rizal Day bombing o ang pagpapasabog ng isang improvised explosive device malapit sa LRT Blumentritt Station. 10 ang nasawi sa insidente at higit 100 ang sugatan. Samantala, naka-heightened alert status na rin ang Bureau of Immigration kaugnay sa posibleng pagpasok ng mga foreign terrorists sa Pilipinas. Sa pahayag na inilabas ng BI, sinabi ng ahensya na inalerto na nila ang lahat ng kanilang immigration officers sa mga pantalan at paliparan upang masiguro na hindi makakapasok sa bansa ang mga dayuhang terorista. Kinakailangang doblehin ng mga immigration officer ang pag-i-screen sa mga dayuhang pumapasok sa Pilipinas at dapat na siguruhing may kaukulang dokumento at legal ang pagpasok ng mga ito sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bureau of Immigration sa mga International Intelligence Agency para sa kanilang mga database upang matukoy ang listahan ng mga pinaghihinalaang mga miyembro ng teroristang grupo. Ganyan tayo lagi. Hindi siya ganyan tayo lagi pag may mga pagsabog na ganyan. After how many days na hindi na mainit yung usapin, wala na ulit. Naman ng, Di ba, when was that? A few days ago, di ba nagkaroon ng usapin tungkol sa mga airports natin? Galing sa US, may Yung may survey sila. Oo. So, kailangan talagang higpitan. Pero alam mo, unsafe. ewan ko kung ano yung reaction or comment. Kasi kapag ako'y pumupuntang sa airport at lumalabas ng bansa, yung mga ibang foreigners nagugulat. Dahil, Hindi, sa dami ng x-ray na kailangan nilang daanin. Sa ating Airport. Kasi sa ibang airports, isang x-ray lang, tapos na. And usually, the x-ray is before you enter the boarding gate, after immigration. Dito, nainis sila. Kaya tumatagal raw yung lahat. Meron kang x-ray before you enter the airport. Tapos meron kang x-ray after immigration. So, parang they're wondering why the Philippines also is considered not safe when people go through 2 x-rays and 2 security checks. Kaya yun yung pinagsasabi. So hindi ko naging alam. batayan nila doon sa sa study nila, sa survey na ginawa recently na isa sa mga unsafe But I heard airports the discussion though, it's Philippines. not more on equipment daw, but it's more on yung processes of the way it is implemented this time around. For example daw, would you trust, hindi ako to would you trust a Filipino customs to open your bag
without you looking at him opening that said bag. So parang doon naging issue yung trust factor between arriving passengers and the people implementing security. Doon sila naging medyong iffy based on survey. Pero yung gamit, tama si Kong kasi Dami. papasok ka pa lang airport, X-ray. Check-in ka, immigration, may X-ray ulit. Yes. Diba? So So gamit, talagang hindi naman problema daw. So, ganun rin tingin ko sa babae with regard to the big luggages, di ba? Pagpasok sa airport, may X-ray. X-ray. Tapos pag check-in mo, we don't see it, Yes. no? Pero pagbaba ng luggages sa baba, may X-ray. X-ray pa rin uli ng pangalawang beses yon. Kaya sabi ko nga kung titingnan, mahigpit na rin. So kaya kailangan mas clear kasi the foreigners themselves are saying sobrang Sobrang higpit. okay lang yun. nakakabagal Daming sa proseso yung double Better be X-ray. safe. Oo nga, Than sorry. than sorry. Tapos pag nawalan kayo. Diego. Okay, makakauwi sa kanilang mga tahanan ang nasa mahigit 100 pamilya sa Tiwi Albay matapos ang isang buwang pananatili sa evacuation center sa Tiwi Albay. Live si Alan Manansala mula sa Camarines Sur. Alan, go ahead. Diego, good morning. Marhay na aga. Pinahintulutan na ng lokal na pamahalaan ng Tiwi Albay ang nasa 140 pamilya na evacuees na makauwi sa kanilang bahay kagabi. Ito ay matapos ang isang buwang pananatili ng mga ito sa evacuation center sa Naga National High School. Ang mga evacuees ay galing sa 3 barangay ng Tiwi na pangunahing apektado ng pananalasa ng Bagyong Usman noong Disyembre 2018. Ang nasabing barangay ay Barangay Maynonong, Barangay Naga at Sugod. Nangangamba naman ang ilang nakauwing residente sa kanilang kalagayan dahil sa sinapit ng kanilang mga bahay. Gaya ni Mang Joseph, dahil malaki ang naging sira ng kanyang bahay dahil sa landslide at nangangambang tuluyan na itong bumigay. Tadi talaga dito sa amin. Ayoko na matulog dyan. Diego, kung may nakauwi na ng kanilang bahay, iba naman ang naging sitwasyon ni Aling Florife. Kasama ang kanyang pamilya, mananatili pa sila sa evacuation center sa Naga National High School. Isa kasi ang pamilya ni Aling Florife sa 10 pamilya na nawala ng tirahan dahil sa landslide at wala pang tiyak na malilipatan dahil sa wala na mga budget na mapagkukunan. Kaya pakiusap ni Aling Florife sa pamahalaan na matulungan sila. Yun po, dapat bigyan naman po kaming, matulungan kaming mga mabigyan ng bahay. Kasi wala po kami, mahirap lang po kami. Wala talaga kami pang pabahay. Yun po ang hinihingi namin, mabigyan kaming mga bahay. Diego, sa ngayon hindi pa alam ni Aling Florife kung ilang araw pa o ilang buwan pa sila mananatili or mamamalagi sa evacuation center. Umaasa lamang si Aling sila sa mga relief goods mula sa lokal na pamahalaan ng Albay. Diego, marhay na aga. So, Alan, habang wala pang pinag-usapan na temporary shelter or even temporary work na para magkaroon sila means of income, status quo muna, doon muna sila sa evacuation center matitira. At the same time, doon, ibig sabihin, tatanggap lang sila ng mga relief goods. So, walang plans pa so far kung ano mangyayari out of the evacuation center. Yes, Diego, doon nga sa pagpunta natin kagabi at pakikipag-ugnayan natin sa lokal na pamahalaan ng Tiwi Albay, wala pa silang nabigay na statement with regards kung meron na bang relocation site or housing project na ginagawa ang lokal na pamahalaan ng Tiwi, kung papaano sila mabibigyan at kung papaano sila maire-relocate sa ganong estado dahil sa ngayon nga ay
yung kanilang pansamantalang tinutuluyan at ginagawang tirahan ay itong ginawang evacuation center ng lokal na pamahalaan. Dito yan sa Maynaga National High School sa Tiwi Albay. Alright. Sige, maraming salamat Alan Manansala live mula sa Camarines Sur. Ayun. At least makakauwi na yung iba. Ang hirap kasi talaga ng buhay sa evacuation center. Di ba lagi ko nga kinakwento sa inyo yung mga nakakausap ko na naglalagi sa evacuation center. Ayaw nila kasi, wala silang sarili nilang toilet, yung gano'n, walang privacy. Lalo na kung marami, di ba may mga bata. So hopefully yung sinasabi nga nila na itatayo na evacuation center, which is I think talaga naman noon pa natin pinag-uusapan din yan na alam naman natin na disaster prone ng Pilipinas. Marami tayong mga bagyo, 'di ba? And everything. So dapat talaga meron tayong sarili nating evacuation center. Hindi yung naglalagi tayo dun sa mga basketball court, na antala din syempre yung pag-aaral ng mga bata. Kaya ayun. Kaya nga sila Rina nag-evacuate. Pumunta ng pundaan. Mag-uusap lang muna Sa sila. balutan na kami dito. Oh. Oo, pero si Tata Ray may balita para sa Eto inyo. ba kayo ng Get Joke Straight na kahapon na sinasabi nitong si Senator Cynthia Villar na programa pa rin para sa agrikultura ang pangunahin niyang isusulong. Ito'y kung mananalo itong muli sa nalalapit na halalan. Alamin natin yung kabuuan ng story na yan. Iginiit ni Senator Cynthia Villar na kailangang isabatas ang Rice Tarification Bill. Sinabi ng mambabatas sa programang Get It Straight with Daniel Razon na obligadong luwagan ng Pilipinas ang pag-aangkat ng bigas sa bansa dahil ito ang naaayon sa kasunduan sa World Trade Organization. Natapos na anya noong June 2017 ang quantitative restriction o ang paglilimita sa pag-aangkat ng bigas. Magpapataw naman anya ng 35 to 50% na buwis ang pamahalaan sa mga imported rice para na rin maproteksyonan ang mga lokal na magsasaka. Naglaan din anya ng 10 bilyong pisong pondo ang pamahalaan bilang ayuda sa mga magsasaka ngayong 2019. Ibibili ito ng mga makinarya at binhi na magagamit para mapababa ang gastos sa pagsasaka at mapataas ang ani ng palay. Maaari naman anyang amyendahan ang batas kung sakali mang magresulta ito sa pagkadehado ng mga magsasaka. May mga farm school din anya sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan maaaring makapag-aral ang mga magsasaka ng libre. Nasa lamesa na anya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas at naghihintay na lamang ng pirma. Bago natin i-liberalize, kailangan mag-tariff tayo. Para yung imported rice na dadating sa atin, lalagyan natin ng buwis para to protect the local farmers. Para naman naging anti-poor yung nilagyan mo ng buwis yung mga importation. Tiniyak din ni Villar na mananatili pa rin ang murang bigas ng National Food Authority sa merkado kahit na hindi na mag-aangkat ng bigas ang ahensya. Samantala, sinabi ni Villar na nagkulang ang mga economic manager ng administrasyon sa kalkulasyon sa magiging epekto ng train law. Pero hindi anya dapat isisi sa train law ang pagtaas ng inflation dahil hindi lamang ang pagtaas ng presyo ng langis ang batayan nito, kundi lalo na ang mga pagkain. Sinamantalaan niya ng mga negosyante ang batas para taasan ang presyo ng kanilang mga produkto na nagresulta naman sa pagtaas din ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Doon tayo nadali sa food. Pero if you will analyze it, hindi naman train law yung food. I think it's cartel. Suportado naman ni Villar ang pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps dahil nakakatulong anya ito para sa pag-aaral ng mga benepisyaryo. Nais lamang ng mambabatas na bigas na mismo ang ibigay sa bahagi ng subsidiya imbes na pera para na rin anya makinabang din ang mga lokal na magsasaka. Si Villar ay muling tumatakbong senador sa May 2019 midterm elections. Kilala yan tawag nila dyan, Mrs. Hanap Buhay. Kasi nagbibigay siya ng mga hanap buhay para doon sa mga sa food and agriculture sector. Kasi sabi niya, di ba, kailangan mapataas natin yung competitiveness natin when it comes to that para eventually maging self-sufficient din yung ating bansa when it comes 7% pa to daw yung this. kulang natin eh. Doon siya nakapokus, di ba? Ano? Doon siya nakapokus. Doon talaga siya nakafocus. Tsaka yung mga plastic, di ba? Yung ayaw din meron siyang grupo dyan na nire-recycle nila, yung ginagawang upuan. Oh.
talaga ba? Yung tawag dito, yung water lily ba tawag doon? Yung bag. Ginagawa nilang bag naman. I-recycle nila. Ba? Ayos yun ah. Pati nga si Water Lily Monteverde, nakasama. Okay. Pero ito dahil napag-usapan na rin natin, napakalapit na ng election natin, midterm elections natin, sisimulan na ang training ng mga gurong magsisilbi bilang electoral board ng mga halalan. Samantala, isusulong ng DepEd na maging tax-free naman ang tatanggaping honorarya ng mga guro sa darating na halalan. Pakinggan natin ang report ni Aiko Miguel. Nilagdaan na kahapon ng Commission on Elections, Department of Education at Department of Science and Technology ang isang kasunduan para sa training ng mga public school teachers na magsisilbi bilang electoral board sa May 13 midterm elections. Ito ay upang mas maging handa ang mga guro sa automated election system na gagamitin sa halalan. Meaning, mag-start na yung ating training. So kung makikita ninyo, of course, ang priority natin under the rules are the teachers. And then after that, it will be certified by the DOST. Then after that, pag nakapasa na sila, isasalang na natin sila sa election. Para yung ating election sa 2019 will be very much credible. Katuwang ng COMELEC ang DOST upang sanayin ang mga guro sa gagamiting sistema bago sila tuluyang sumalang sa darating na halalan. We have also learned much from the two national elections. So we expect to certify 171,512 BEIs because there is a required minimum of at least one certified BEI per precinct, and we will deploy 281 certifiers coming mostly from DOST and its agencies. Ipinahayag naman ni Undersecretary Alain Del Pascua na isinusulong nila na maging tax-free ang mga tatanggaping honorarya ng lahat ng mga guro. Ayon kay Undersecretary Del Pascua, ang mga Teacher 1 category lang ang nakatanggap ng buo sa kanilang honorarya noong nakaraang barangay at SK elections taong 2018. Katulad nung last year na ginawa rin namin ito sa BIR at saka sa Congress, but for lack of time, we were not able to resolve it. At yung marami sa mga teachers ay nalagyan ng na-tax sila. Nilinaw naman ng DepEd official na ikinagagalak nilang naging mabilis ang distribusyon ng mga honorarya ng mga guro sa nagdaang BSKE. Wala pa umanong 15 araw ay natanggap na ng mga guro ang kanilang honorarya, hindi tulad dati na inaabot pa ng ilang buwan bago makuha. Sa ilalim ng Republic Act 10756 o ang Election Service Reform Act, voluntaryo at hindi mandatory ang paninilbihan ng mga guro tuwing halalan. Lahat ng miyembro ng Electoral Board ay may kaukulang halaga ng honoraria at travel allowance. Makakatanggap ang chairperson ng Electoral Board ng 6,000 pesos. Bawat miyembro ng Electoral Board ay may 5,000 pesos na honoraria. Ang Department of Education Supervisor Official o DESO ng 4,000 pesos at 2,000 pesos sa bawat support staff. Lahat naman sila ay makakatanggap ng 1,000 pesos para sa kanilang travel allowance. Inaasahang nasa 262,500 na guro ang magsisilbi sa darating na eleksyon. Samantala, ayon sa COMELEC, mabibigyan na rin ng higit na 30 minuto para bumoto ang mga gurong magsisilbing Board of Election Inspector o BEI sa araw ng halalan. Ayan. Last year na itaas na nila yung pay nila dun sa mga teachers. Remember yung nag-SK elections tayo last year? Doon nila tinaas yan yung mga sahod ng mga guru dyan. From 4,000 ata yung ginawa nilang 6,000 yun. So 2,000 to 6,000 yung magiging range nila ngayon. Plus may 1,000 pa sila na travel allowance dyan. At mabibigay dapat nila within 15 days after matapos nga itong halalan. Nagkukuha naman daw nila so far. Hindi unlike dati na sobrang patagalan bago makuha yung pero siguro dapat bayad sa kanila. Parang mas maganda kung mas malaki yung mga lugar sa mga lugar na mas delikado, yung may mga hazard, parang hazard. Oo, tsaka di ba yung iba, nabalitaan natin, tinatakot yung mga guro, di ba? Kaya natatakot sila na gawin yung duty nila para magbantay, magbilang, di ba yung mga threat. Yung mga sundalo na lang tsaka pulis atang dinideploy doon pagka mga talagang mainit or delikado, napakadelikado doon sa lugar. Pero kung, yun nga, kasi hindi naman lahat ng lugar sing peaceful ng isang lugar. So may mga lugar talaga
na lalo na yun, yung hotspot. Siguro mas maganda ron, mas mataas din. Na-discuss ko before, may mga category yan eh. 1 to 3 yan. Tapos depende dun sa category mo kung ano ibibigay sa'yo na security dun sa area mo. Kasi depende dun sa magiging takbo. Tsaka ngayon, marami pa madadagdag dun sa mga hotspots na Yes. na-mention mo, di ba? Yun na sila magtitinda ng tosino. So, teacher's pet. I wanna be a teacher's pet. I wanna have diploma. I wanna have my diploma. Oh yeah. Oh, puntahan natin sila Angel. Ang teachers ko. Napapakanta sa inyo si Ate Beth eh. Sige. Ako naman may balita sa inyo ha. 2 yung patay at 3 naman yung sugatan matapos nga hagisan ng granada. Ito yung kinukwento ko sa inyo kanina, yung isang mosque dyan sa Zamboanga City. Kanina pong pasadong alas 12 ng madaling araw. Alamin po natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Dante Amento. Dante? Yes, Angel. Good morning. Isa na namang malungkot na balita, Angel, dahil andito ako ngayon sa pinangyarihan talaga ng pagsabog ng isang granada dito sa Zamboanga City kaninang alas 12 ng madaling araw. Batay sa inisyal na investigasyon, Angel, ng mga otoridad, inihagis ang granada sa isang mosque habang natutulog ang ilang kalalakihan sa loob. Dead on the spot ang isa sa mga biktima at ang isa naman ay naihatid pa sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Kinilala ang mga ito na sina Haji Sabtal Bato, 47 taong gulang, at Rex Habil, 45 taong gulang. Samantalang ang 3 pang sugatan ay sina Palson Asgali, Alnizar Sabaha at Jikilani Albani. Sa ngayon, Angel, ay patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan o ng mga otoridad dito sa insidente at inaalam pa rin yung posibleng motibo ng mga suspect sa ginawang krimen. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Angel. So, Dante, wala pa silang maibigay sa iyo na definite na answer patungkol nga dito sa sinasabing sino ba yung maaring suspect sa nangyaring pagsabog dyan sa Zamboanga City. Yes, Angel, wala pang naibigay ngayon na suspect, pero ayon dito sa ating mga nakausap, batay doon sa ating mga nakausap na residente, baka naglalakad lang simple lang naglalakad itong mga suspect at nagkwentuhan pa raw na iba to muna ika. Kasi itong sa jealousy, nakasarado yung pintuan, kaya siguro binato talaga ng malakas yung granada para makapasok dito po sa dito sa loob ng mosque po yung granada ang pinasabog, Angel. Dante, hindi ko alam kung nabanggit mo na pero meron na bang pagkakakilanlan itong 2 nasawi dito nga sa nangyaring pagsabog? Tapos kamusta naman yung 4 pa na sugatan? Yes, Angel, ulitin natin, 2 yung nasawi at yung 3 po yung sugatan. Baga, dead on the spot yung isa, tapos yung isa naman, sinubukan pa sanang i-revive ng mga rescuer, subalit namatay na rin pagdating sa ospital. At yung 3 naman ngayon ay kasalukuyang nagpapagaling o ginagamot sa Zamboanga City Medical Center. Ang ikinalungkot na nitong mga residente ngayon, baka ang mangyari ngayon ay magkakaroon ng away-away sa pagitan nila ng mga Kristiyano at baka Muslim dahil itong nangyari sa Sulu dahil kung saan inihagis yung pinasabog yung 2 IED ay sa sinasabi lang Christian Church. Ang ito naman dito ngayon sa Zamboanga City ay sa mga Muslim Church. Baka ngayon ang mangyayari, ang magiging implikasyon ay mag-aaway-away ngayon yung ating mga kababayan at maguguluhan dito sa mga pangyayaring ito, Angel. Pero kamusta naman dyan, Dante, yung sitwasyon ngayon dyan sa mga oras na ito dyan sa may Zamboanga City? Meron ba silang mga iba pang mga paghihigpit na ginagawa pagkatapos nga nitong nangyaring pagsabog? Yes, Angel, pagkatapos nga nung pagsabog doon sa Sulu, natandaan nating naka-full alert status ang buong PNP sa ating bansa. Naka-heightened alert ang Armed Forces.
Hindi naman po lifted yung pagtataas ng ating seguridad, yung higpit. Subalit gayon pa man, ayon nga dito sa Armed Forces, hindi naman talaga nila kayang bantayan yung komunidad kung mismong ang mga residente ay kulang ng suporta sa ating mga law enforcement agency, ang PNP at Armed Forces. At isa pa, Angel, base dito sa ating natanggap na report, no, yung isa sa mga suspect ng pagpapasabog doon sa Hulo ay nahuli na. Subalit itong main suspect, yung baga para naka-ponytail doon sa CCTV video, yung main suspect na si Kama ay nakatakas sa isang raid na isinagawa ng mga pulis. Yan po ang ating ifa-follow up ngayong araw sa kung ano yung update dito sa balitang ito. Aalamin po natin sa Armed Forces at gayon din po sa ating local police agent. Alam mo na rin, Dante, kung meron bang koneksyon itong pagpapasabog na ito sa Zamboanga tapos sa Hulo, iisa lamang ba ang grupo na gumawa nito? At kung ano pang pwede nating malaman tungkol nga dito sa nangyayaring kaliwat kanan na pagsabog dyan sa Mindanao. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, live dyan sa Zamboanga City. Hindi nyo ba na itatanong kung saan napupunta o ano nangyayari sa plastic na tinatapon natin kung saan-saan? Alamin natin yan sa ulat ni Monokson. Ayaw mo ba sa plastic? Hindi maiwasan na araw-araw may nakakasama tayong mga plastic sa buhay. Maaring kaibigan o kasama sa trabaho o di kaya isang single-use plastic. Ang single-use plastic ay mga plastic na ginagamit mo lang ng isang gamitan at tinatapon na sa basurahan. Ikaw, anong plastic na ba ang ginamit mo ngayong araw? Posibleng nakabili ka na ng kung ano-ano sa palengke ngayong araw at inilagay mo ito sa plastic. O di kaya'y palamig o soft drinks, balat ng candy, lalagyan ang binili mo sa tindahan o di kaya'y isang balot ng masarap na mangga. Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili saan napupunta ang plastic na tinatapon mo kung saan-saan? Alam nyo ba na ang isang tissue paper ay inaabot ng 2 hanggang 4 na linggo bago mabulok? Pero ang plastic gaya ng mga plastic bottles at plastic bags ay inaabot ng mahigit 400 hanggang 1,000 taon bago mabulok o ma-decompose. Tamang-tama ang sinasabi sa isang meme. Bakit hindi daw nauubos sa mga taong plastic? Kasi hindi sila nabubulok. Sinasang-ayunan ito ng siyensya dahil ang plastic na tinatapon natin kung saan-saan bumabara sa mga estero, sa mga kanal o di kaya'y dumidiretso sa mga ilog at dagat na nagdudulot ng mga pagbaha. Ito rin ang dahilan ng kamatayan ng ilang mga hayop na nakakakain nito. Ang pawikan na ito, bumara ang isang plastic straw sa kanyang ilong. Ayon sa United Nations Food and Agricultural Organization na pagdating ng taong 2050, mas marami ng plastic sa dagat kaysa sa mga isda. Ayon naman sa isang pag-aaral, pumapangatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo na nagpo-pollute sa karagatan. Kaya ang panukala ng ilang mambabatas, ipagbawal ang paggamit ng mga single-use plastic. Inumpisahan na ng pamahalaan ang paglilinis sa Manila Bay, pero hindi daw masasabi kung hanggang kailan matatapos ang rehabilitasyon. At mas lalong tatagal ang pagsasaayos kung hindi rin natin gagawin ang ating bahagi upang masagip ito. Ayan, talaga naman ang tagal bago matunaw yung, minsan nga hindi talaga natutunaw yung mga mga plastic na ini pag ginagamit mo eh. Tsaka yung ano pala, yung plastic na kunyari yung mga containers na nabibili natin tapos mahilig tayo dyan eh, nagsistock up tayo ng food. Tapos nire-recycle natin, gagamitin ulit natin, magsistock up tayo ng food. Masama din pala yun kasi yung mismong chemical na supposedly yung plastic container na yun, dapat one-time use lang siya. Pero nire-recycle, nilalagyan. Yung chemical na ano, nahahalo doon sa doon sa pagkain. Paano yung mga microwavable kaya? Ayun nga, yun din. Yung microwavable daw kasi kung may high paraben content. So dapat, pag may walang
paraben-free na logo once lang. Pero may containers daw na microwavable na pwedeng po ulit-ulit. Basta paraben-free. 500. So yun ang mga Ano yun? mark. Pa? Paraben. Paraben-free. Diaper ng babies, di ba meron din yung component na plastic yon, mga 400 years plus pa bago yun ma-decompose. Bago ma-decompose. Kaya gumagamit ako ng diaper eh. Oo nga eh. Pero ngayon maraming mga advocates regarding dito sa zero waste or less waste. At actually ngayon, mas nagiging aware doon sa paggamit mo ng plastic. Tapos pagpupunta ka ng grocery instead of papa-plastic Brown mo. bag na lang. Oo. Dapat Or wala. kaya Carry your own. Yung kahon eco na bag. lang. Oo. Diba? Yung ganun na. Dapat wala na option for plastic bags. Oo, yun nga sinasabi Kasi nila binabayaran mo Sa rin sa eh. European markets, pesos. Parang, grocery, brown bag ang bibigay sa'yo. Wala kang choice. meron nga rin ako nabasang article before na sinasabi nila, kaliwat kanan yung campaign tungkol nga sa recycling, reusing ng mga plastic containers and plastic bags, ganyan. Pero I think sabi nila, we're doing it the wrong way. Dapat daw talaga, ang campaign is to stop yung pagpuproduce ng plastic. Kasi kung walang magpuproduce, walang gagamitin. Wala tayo. Unless hindi siya one-time use plastic. Diba? Kunyari, instead of buying mineral water na dapat magkaroon na lang sila stations na mga water, mas madami, and then you have your own bottle already. Kaya refill ka lang ng refill. Ganon. Imbis na yung bibili ka yung bottle na 250 ml, tapon. Ang mahirap din kasi, kunyari, mapapatupad sila ng no plastic. Kunyari sa mga grocery. Kaya lang, babayaran mo. Kung gusto mo mag-plastic, babayad ka. 2 pesos lang naman. So sige, mag-plastic ka na lang kasi wala ka namang dala. So every time you go to the grocery, instead of bringing your own bag, eco bag, sabi mo, okay lang, 2 piso lang naman yung isang plastic. I wonder, Dapat we haven't really done a news report on how plastic is disposed. Oo, yung life cycle niya. Yeah, it's an interesting. Kunyari, you collect all the plastic. Where do you put it? Where do you put it? Or what do they do with it? Do you burn it? Do you bury it? That's why. Or do you reuse it? It's How do you- interesting to find out kung paano. Kasi ang dami pang klaseng plastic kong di ba? Meron yung... At least yung styrofoam, alam natin, reusable yan. I don't know, they reform it to Alam ko, do... they remelt, they sanitize, remelt and it, form it yes. into more At- packaging. yeah. Pero yung plastic, yung life cycle Yun nga ang niya. interesting. Pagawa natin kay Oo. yan. Okay, kay Ray. Buhay ng isang plastic. Anong ginagawa? Paano nila ni-recycle o paano nila... I-istorya ko na lang, lalayo pa ba kayo? Oo. O, paano nga? I-istorya na lang natin. Buhay ng plastic. Pwede, pwede. Sige. Yung mga kasama natin sa Pondahan. No, may bisita bisita. sila. Si Mon. Para malaman mo kung saan gawa yung plastic bottle, tingnan mo sa ilalim, may number yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sinasabi doon na pinaka parang most toxic, number 1. Tapos meron pa mga iba. Tapos safer daw yung, number 7, yung number 1 yata yung pinaka safe. Pero of course, kung gusto mo ng reusable, dapat yung mga BPA-free, katulad ng mga bottle, yung feeding bottles ng mga bata. At marami na rin ngayon mga plastic containers na reusable. Ngayon nga, BPA-free. So kung gusto mo talagang gumamit. Pero mas maganda pa rin kung yung mga As much as glass possible, na. Oo. Kaya nga ngayon, di ba, sabi nga nila yung 10-year challenge. Ang dami naglalagay yung mga, nung bata pa sila, tas ngayon. Pero yung iba, ang ginagawa nila, yung 10-year challenge sa ating environment. Kung before, di ba, that's so 2009, yung plastic bottle. Ngayon, yung stainless yung mga mugs, yung iniinuman natin, di ba, hindi Pati yung mga nadala straw. natin. It's safer. Safer pa yun. So yung mga mineral water. Sana yung mga plastic na tao ma-recycle din. Hopefully. Sige, thank you. May bisita kami. Pinhealth ko, pinhealth ko, pinhealth natin to. Pinhealth ko, pinhealth ko, pinhealth natin to. Good morning once again. And syempre kasama natin si Mr. Mon Acoba ng PhilHealth. Sir, good morning. Oo, marami kasi nag-text sa atin, Sir Mon, tungkol dito sa no balance billing. Sino daw ba talaga yung pwedeng makagamit or makabenefit dito sa no balance billing na ito? Yes, yung no balance billing ang pwedeng makinabang dito. Unang-una, yung ating mga indigent members. Okay. Next is the sponsored members. And yung pangatlo, yung ating mga senior Senior citizen. members. And lastly,
Bali dalawa pa, no? Yung isa yung kasambahay, mga kasambahay natin. Ba? And OFWs, mga Overseas Filipino Workers. Kasama Kung nandito po sila sa ating bansa. Basta nandito po. And kasama rin yung kanilang mga kwalipikadong dependents. Uy, good. Pati dependents Yes, kasama kasama yun. yung mga dependents. Provided na sa public hospital ka magpapa-hospital. Yes, sa mga government hospitals sila Paano yun, magpapa. ma'am? Yung mga indigent, magre-report pa rin ba sila sa inyo? Kailangan ba yun? Tama yun, kasi yung effectivity date ng kanilang membership, yearly yan eh. So, kailangan at least once a year ay halimbawa, lalo na pag malapit na matapos yung taon, magpapakita sila sa mga social welfare officers or sa mga PhilHealth offices upang magkaroon again ng evaluation and assessment sa indigent member na yun. Kasi baka malay natin, baka may trabaho na siya Nagkaroon na ng kakayahan. o may kaya na siya na maghulog sa sarili niyang PhilHealth premium contribution. So let's just make it clear, Sir Mon, ito yung mga indigent at iba pang mga binanggit mo, sila yung maaaring maka-avail ng mga benefits even without paying the premium, right? Yes. Oo, hindi ka nakabayad ng premium at ikaw ay dahil kasama ka dyan sa mga classification na sinabi mo, pwede kang maka-avail. Pwede kang maka-avail at pwede ka pa maka-avail ng no balance billing policy. Pag sinabi kong no balance billing policy, wala na silang babayaran pa sa ospital. So talagang malaking tulong to para sa kanila. A question, what if emergency case? Siyempre, hindi ka naman ang pinakamalapit sa iyo na ospital ay private hospital at doon ka nagpa-confine. Paano yun? Balik tayo sa regular benefits ng PhilHealth. So halimbawa, nagkasakit siya, pneumonia, kung ano nakalagay na case rate sa pneumonia, yun na rin yung ibibigay namin. So, pneumonia nasa 16,000. Kung gusto, sige magpalipat na lang ako after kung mabigyan ng ng pangunang lunas at po pwede na ako lumipat sa government hospital. Settle mo na yon. Tapos menos yung PhilHealth doon sa first na hospital. Tapos pag lipat sa second hospital, government hospital siya, pwede nang pumasok sa no balance. Pasok na rin. Pabalik lang ako, no? Papaano ba, saan ba pumupunta para maging, kunwari ako, gusto ko, kasi ako senior citizen o kaya indigent kasi ako, so gusto ko magkaroon ng PhilHealth din. Okay, sa ating mga senior citizen, ang una naming nire-refer sila dun sa OSCA, sa Office of the Senior Citizens Affairs. So, Sa City Hall yan madalas. sa City Hall or sa Municipal Hall. barangay, pwede rin. Oo, kasi importante na meron silang senior citizens card. Pero let us say na mas malapit siya sa mga opisina ng PhilHealth or PhilHealth Express, pwede rin siya rumekta na sa aming opisina. And meron naman kami priority lane para sa ating mga senior citizen. As long as they bring 2 valid IDs, preferably yung senior citizens card nila. At mag-fill out lang sila ng form. At within 15 minutes, makukuha na nila. Yung mga indigent, paano yun? Indigent and sponsored, iba ito. Pag sa indigent, kasi sagot to ng national government. So, dapat makipag-ugnayan sila sa kanilang social welfare officers. Pwede sa lokal na pamahalaan or pwede rin din sa national government. Para i-assess sila kung sila ay tunay na mahirap or hindi. At kung pumasa sila sa National Household Targeting System for Poverty Reduction, kasama na sila sa 4Ps, meron pa silang PhilHealth. Pag sponsored naman, Pag sponsored, ang nag-identify naman sa kanila, yung local official or yung LGU. Kasi ang sumasagot naman ng sponsored program, yung pondo po ng local government. mga politiko na nag-sponsor din mo eh. Opo, tama yun. Pero sabi mo, Sir Mon, di ba, kailangan merong certification or kunwari ako dati na akong kasama dito sa sponsored or indigent program na ito, sabi mo kailangan pang pumunta sa office ng PhilHealth. Di ba galing na nga yung listahan sa DSWD, galing na nga sa LGU, at kailangan pang punta sa inyo? Yung primary talagang kailangan nilang gawin is yung sa DSWD. Pero halimbawa talagang hindi sila makapunta ron at pwede rin naman silang pumunta sa PhilHealth to verify kung nandun pa yung listahan, yung pangalan nila sa listahan. Kasi nasa amin naman po yung kanilang member data record, baka available na po. Tapos hindi lang nila nakukuha during our alaga ka ID distribution. So dapat yan every Opo, year, no? Every year. So dapat ngayon dahil January, first quarter pa lang. Halimbawang member sila ng indigent program ng PhilHealth ngayon.
tapos hindi pa sila nakakakuha ng panibagong member data record or card, i-double check na nila. Kasi hindi natin alam, baka wala na sila sa... Para updated lang. Para ma-update lang din po sila. Yung mga benepisyo na nakukuha ng mga regular members, same benefits. Same benefits and better. Mas pa nga dahil no and balance better kasi may billing. no balance billing sila and meron silang primary care benefit package. Walang ganun pa sa regular members sa formal and informal. Uy, January 30 ngayon na sermon, yung mga nakalimot na magbayad ng last quarter, di ba po pwede pa until tomorrow? Sabi Pwede. mo? Yes. Provided that they pay. Provided na meron silang payment na 9 months last year. Pwede pa until tomorrow. Pwede pa tomorrow. Habol pa tayo. Yun yung grace period natin for the sufficient regularity of premium content. Ayan. Meron ba kaming inaasahan ngayong 2019 sa PhilHealth? More coverage? Baka yung mga outpatient daw po pwede nyo na rin Matunog na ang universal healthcare bill. And in fact, nagda-draft na sila ng implementing rules and regulations ngayon. Ang sinasabi dun sa UHC, lahat ng Pilipino ay covered. Oo. Lahat, At meron din sinabi doon kung maaari yung mga common cases, common illnesses, tapos mapa-regular member ka or indigent, sagot na. So, abangan na lang po natin. Marami talagang pagbabago pagdating po ng universal health. Yung iba nagtatanong, sermon, syempre, di ba? Magdadagdag daw ba kayo ng premium? Wala pa namang ngayon. far. Wala pa naman. Although may plans last year, pero hindi naman natuloy this year. So, i-check natin ngayon kung matutuloy or hindi. Pero wala talagang nangyari. Same pa rin yung premium. Kung meron sila mga questions, saan kaya sila po pwedeng magtanong online or pumunta sa Yes, Miss Beth, please call us sa ating Corporate Action Center sa 441-7442. Or halimbawa, meron silang email, please email us at actioncenter@philhealth.gov.ph and visit our PhilHealth Local Health Insurance Offices or sa mga PhilHealth Express offices natin sa mga mall. Yun lamang po at maraming salamat. Thanks so much, Sir Mon! PhilHealth nyo, PhilHealth ko, PhilHealth natin to. 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 Yan. Thank you so much sa mga update natin sa PhilHealth. But speaking of update, tingnan muna natin yung lagay ng trapiko ngayong umaga. Marami na. Kaninang mga alas 5, mga 5:20, 5:30, medyo madami-dami na yung mga sasakyan doon sa may elliptical road. Pero alamin natin yung buong sitwasyon ng trapiko. This morning, mula kay Jerry Galicia na nasa EDSA Q-Mart. Jerry, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Angela. Narito ang lagay ng sitwasyon ng trapiko sa ilang mga lansangan sa Quezon City ngayong umaga. Unahin natin ang Commonwealth Avenue, kung ano ang traffic situation doon. Itong karamihan ng mga sasakyang nakikita nyo sa inyong screen, itong mga nasa right lane, ito yung mga galing sa Tantang Sora at patungo sa Quezon Memorial Circle. Sa kasalukuyan nakakaranas ng moderate to heavy ang lagay ng trapiko kung saan nagkakaroon ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyang approaching ng circle o sa area ng Pilcoa. Bunsod dyan ng isinarang 2 lane sa harap ng North Avenue Extension upang bigyan daan ang pagkonstruksyon ng MRT-7. Habang yun nasa left lane, yun naman yung mga sasakyan doon sa kabilang bahagi ng Commonwealth Avenue, yun naman yung mga patungo sa area ng Fairview. Simula Elliptical Road hanggang sa Tandang Sora ay mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan dyan sa mga oras na ito. Puntahan naman natin ang EDSA Q-Mart. Ayun yung oras ay mataas na ang volume ng mga sasakyan sa bahagi niya ng EDSA. Itong mga motoristang dumadaan sa EDSA southbound lane. Bagaman mula North Avenue hanggang Quezon Avenue ay mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan, pero mula dyan sa area approaching Timog Avenue mula sa Scout Borromeo Street hanggang doon sa bago umakyat ng flyover ay heavy traffic na po ang sitwasyon hanggang sa makarating sa area ng Cubao. Maging ang high occupancy vehicle o HOV lanes, ito yung 2 lanes na gawing kanan mula sa bangketa kung saan dumadaan ang mga public utility buses. Apektado na rin ang mabigat na trapiko, ngayon may moderate to heavy traffic na rin ang sitwasyon. Habang yun nasa EDSA northbound naman simula Santolan hanggang sa Nia Road
tuloy-tuloy hanggang Balintawak ay light traffic pa rin ang sitwasyon sa kasalukuyan. Tingnan natin ang traffic situation sa Quezon Avenue. Ito mga sakyan nasa right lane ay mga motoristang galing sa Delta ay papunta ng Elliptical Road. Mabilis pa rin ang daloy ng mga sakyan sa bahagi ng Quezon Avenue. Habang yun namang mga motoristang nasa left lane, ito naman yung mga sasakyan nagmumula sa Quezon Memorial Circle at papunta ng EDSA. Moderate traffic na po ang nararanasan ng mga commuters dyan. Kung saan nagkakaroon ng traffic congestion approaching sa kanto ng EDSA. Para doon sa mga motoristang papalikon ng EDSA, lalo pa doon sa mga pakaliwa sa southbound lane. Habang magaan naman hanggang katamtaman pa ang trapiko sa pinakailalim ng EDSA Quezon Avenue Interchange. Para doon sa mga sasakyan nagmumula sa Elliptical Road at diretso sa area ng Delta o West Avenue sa bahagi yan ng Quezon Avenue. Angela, para sa ating mga motorista, ngayon ay araw ng Miyerkules. Pinaira ang number coding sa mga sasakyang may plate number na 5 at 6. Simula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Jerry Galicia, live dyan sa EDSA Q-Mar. Usapang sports muna tayo ha, dahil sa unang pagkakataon ay susubukan ng Pilipinas na makapasok sa Asia-Oceania qualification ng 12th Women's World Floorball Championship na binuksan noong linggo sa Bangkok, Thailand. Pakinggan natin ang buong detalye mula kay Charisse Longbowen. Napuno ng hiyawan ng Hua-Mark Indoor Stadium sa Bangkok, Thailand sa pagbubukas ng Asia-Oceania qualification ng 12th Women's World Floorball Championship. Ngayong season ay 8 teams ang maglalaban sa qualification round na binuksan noong linggo upang makapasok sa semifinals ng tournament. Kabilang na dito ang women's floorball team ng Pilipinas na sumali sa kauna-unahang pagkakataon. Ang floorball ay isang uri ng floor hockey na may 5 player at isang goalkeeper sa bawat team. Ayon sa team captain na si Jade Rivera, ang sport na ito ay nangangailangan ng iba't ibang mga skill. Other than it being a fast-paced game, it's actually pretty technical po. Kasi we're using po with the sticks to manipulate the ball. And unlike any other sport, it's really highly reliant on your teammates. Bagaman matinding training ang pinagdaanan ng grupo, proud sila na maging kinatawan ng Pilipinas sa tournament na ito. Naniniwala din sila na ang pagsali nila dito ay magbibigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na subukan ang floorball sport. Umaasa naman ang head coach ng kupunan ng Pilipinas na makakapasok ang grupo sa semifinal round ng Women's Floorball Tournament. We know it's a hard competition, a lot of good teams here, but still I think we have a good chance to make it the final four. Yan. So, indoor hockey. Floorball. Hindi na matagal na yan. Sa Pilipinas, mga 2011. Pero ngayon lang sila sumasali dun sa mga tournaments na ganyan sa ibang bansa. Pero nag-start yan sa Sweden pa yung floorball na yan. Indoor hockey ang tawag nila dyan. Floorball. 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 Pala. Dapat si Tito Floor na sumali. Floor na sa ball. Paris. Batiin ko lang si Mother Earth nanonood sa atin yan. Si Uncle Paul nanonood din sa atin. Careful, Uncle Paul. Si Tita Celia Bonay. Ay, Tita Celia family. and Tito Danny. Yes. Si Tita Beth Razon. Of course, si Mami Beth, si Daddy Dan, tsaka si Tatay Nebu and Tita Esther yan, mga nanonood sa atin yan. Everyday. Tsaka si Ate Bernadette na nasa Kuwait. Kuwait, there's more. Kuwait, there's more. Kayo ba favorite nyo sinigang? Depende kung anong sinigang. Si Mikel. Gusto ko yung buto-buto. Ayan. Basta may maanghang lagi na May sili, no? Saka yung malapot dahil sa gabi. Oo. Sinigang sa miso. Yan daw ang gusto nila. So, Bakit? Ba't mo naman? sinigang sa miso naman. Isda naman yung fish naman. Then, naitanong ko lang. Kasi today, ipapaliwanag sa atin ng ating nutritionist, dietitian. Hindi, wala nga eh. Nutritionist, dietitian ni si Miss Krizia Pailago. Yung nutrition facts ng ating paboritong ulam, ang sinigang, dito sa Etymology. Kung pagkain din lang naman ang pag-uusapan,
Hindi pa huhuli dyan ang pagkaing Pinoy. Nariyan na ang adobo, sisig, laing, at isa sa mga ipinagmamalaki at ika nga nila ay only in the Philippines ang pagkaing ito dahil sa angking asim at sarap in one. Walang iba kundi ang sinigang. All-time favorite ang sinigang na pwedeng ihain, mapatanghalian o hapunan. Ito ay kadalasang binubuo ng karne ng baboy o baka, kamatis, gabi, labanos, sitaw, siling berde, okra at pinaaasim ng sampalok o di kaya'y kalamansi, kamyas, santol o hilaw na mangga. Sa dami ng sangkap na gulay na inihahalo sa sinigang, siguradong hitik ito sa nutrisyong kinakailangan ng ating katawan. Good morning, Kuya! Ako si Krisia Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Ang ating topic for today ay tungkol sa pork sinigang. Ito ay binubuo ng karne ng baboy, gabi, labanos, sitaw, siling panigang, sampalok, patis, okra at sibuyas. Marami tayong makukuhang sustansya sa pagkain ng pork sinigang. Una, mayaman ito sa protina na ginagamit ng katawan sa pagbuo at pagsasaayos nito. May taglay din itong carbohydrates na ginagamit natin bilang main source of energy. Ang taglay nitong fiber ay kailangan upang magkaroon tayo ng regular na pagdumi. Pang-apat, meron din itong cholesterol na ginagamit sa pagbuo nito, paggawa ng hormones, at maging ang paggawa ng bile na nakatutulong sa pagtunaw ng ating taba sa katawan. Mayaman din ito sa bitamina. Nangunguna na ang bitamina A na nagpapalinaw ng ating mata. May taglay din itong B vitamins na nakatutulong upang ma-convert into energy ang ating mga kinain. At pangatlo, mayaman din ito sa vitamin C na nakapagpapalakas ng resistensya laban sa sakit. May mga taglay ding mineral ang ating pork sinigang. Una, mayaman ito sa calcium at phosphorus na nagpapatibay ng ating ngipin at buto. May taglay din itong iron para sa pagbuo ng ating dugo. May taglay din itong selenium na nagsisilbing proteksyon ng ating katawan laban sa oxidative damage sa ating thyroid at kailangan ito para makapagbuo tayo ng thyroid hormones. At panghuli, mayaman ito sa zinc na kailangan para sa maayos sa paggana ng utak, para sa mabilis na paghilom ng sugat, gayon din sa thyroid, insulin at reproduction ng ating katawan at nakapagpapataas na ating resistensya laban sa sakit. May mga health conditions kung saan hindi natin inirerekomenda ang pagkain ng pork sinigang. Una na rito kapag may problema sa paglunok o dysphagia at sa pagnguya o yung mastication na tinatawag natin. Nililimitahan din natin ang pagrekomenda sa mga taong may gout, gouty arthritis at kidney problems. Ang pork sinigang ay mayaman sa purine na kapag tinunaw ng ating katawan ay nagsisilbing uric acid. Kapag mataas ito ay nagsisilbing bubog o kaya crystals na namamahay sa ating kasukasuan, kaya naman nakapagdudulot ng pamamaga at pananakit nito. Sa mga taong may GERD o gastroesophageal reflux o mas kilala natin bilang hyperacidity, hindi rin natin binibigay ang pork sinigang lalo na kung gutom na gutom sila at kapag sumasakit na yung tiyan kasi mas palalalain pa nito ang kondisyon nito. Hinay-hinay rin sa pagkonsumo ng pork sinigang ang mga kasangbahay natin na overweight, obese, may bara sa ugat at maging mataas ang BP. Ito ay isa kadahilan ng kapag ang baboy sobra ng kinain, lalo na kung sedentary ang lifestyle, ito ay magiging fat lamang din na dagdag sa kanilang katawan. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic for today. Muli ako po si Krisia Erica Pailago, ang inyong nutritionist dietitian. Para sa iba pang nakakatakam na impormasyon tungkol sa ating mga kinakain, abangan ang aming mga susunod na Eatymology. Marami namang health benefits and not so good health benefits sa mga iba na merong mga conditions. Bawal yung pork. Tsaka Ngayon na masarap lang nila. sa sinigang yung gulay na nilalagay mo eh. Oo. Lalagay mo yung bandang huli na, di ba? Para medyo crunchy-crunchy siya. At saka Sarap. dapat Tuloy hindi ng yung mga mix, yung mga pampaasim. Oo. Dapat Natural flavors. Oo. Kahit Like, ano. hilaw na mangga or tamarind. Ano ba isa yung kamyas? Kamyas. Pwede din watermelon. Kasi sinigang sa watermelon. tatamis siya eh. Basta meron akong Nakatikim na natikman nun sa eh. isang restaurant. Meron ako natikman
pineapple ginawa niya. Pineapple. Oo, pineapple. Kaya lang hindi ko din type kasi Maasim. may pineapple. Gusto ko rin bayabas, Mas maasim. pero a lot of people ayaw bayabas kasi Amoy ko mabaho. to. Pero ako gusto ko yun yung sa bangus. Sarap. Bulang lang. Maraming gulay. Salmon. Yun nga, bulang lang yun. Salmon. Sa miso, masarap yun. Yung sa Sinigang bayabas, miso. bulang lang tawag doon sa Kapampangan. Sinigang bulang lang. Sarap, no? Sarap? Gusto din daw yan ng mga Bahe family. Sila Tatay Nito, Nanay Nilda, tsaka si Ruth, tsaka Lynette Bahe. Gustong-gusto daw nila yung sinigang na yan. Sige. Hello, good Yan yung mga morning po. tawag din? Common na gusto ng mga Pinoy. Yes, Adobo, sinigang, Correct. mga power meals ng ating Sarap. mga Pinoy. But Pag may speaking of ka-partner power, na mainit na kanin, tapos may patis. tsaka sili. Pero ito ha, Power mo. habang may power ako pero hindi kilikili Isang power belter ang napili po ng Camp Junji Marcelo para maging pambato ng kanyang team sa Grand Finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Ay, alamin natin kung sino yan. Kasi meron ako isang favorite dyan. Alamin natin sa balita ni Leslie Longbowen. Matapos ang Camp Rani Raimundo, sunod na sumalang sa knockout battle ng Wishcovery Season 2 sa Wish 1075 bus ang team ni Wishcover composer Junji Marcelo. Unang sumabak si Rhea Basco. Sa marami pang taon, magsasamang kay gantanon at ngayon. Hindi rin nagpahuli si Alia Cadelinia. Kailan pa ba mangangakong magtatagal? Mula noon hanggang ngayon, ikaw lamang. Isang Wishcovery naman mula sa Camp Moy Ortiz ang nabigyan ng pagkakataon na makabalik sa kompetisyon bilang producer's pick, si Shaira Mainit. Sa puso ko'y laging ikaw, laging nais ng matanaw. Bakit hindi nagbabago? Matapos marinig ang lahat ng performances, para kay Junji ang Wishcovery na siyang karapat-dapat maging boses ng kanyang kampo ay si Rhea Basco. Si Rhea really is the kumbaga siya yung scientific ang approach sa singing. Alam niya kung paano siya atake. Every round, talagang natututo naman po ako. Nadidiscover ko kung ano po yung mga bagay pala na song sa akin. Mamayang gabi ay makikilala naman ang magiging representative ng Camp Top Suzara mula sa Cebu para sa Wishcovery Season 2 Grand Finals. Ayan. So, yun talaga yung dalawang yung talaga yung naglaban mga At siya ang biretera. Si Rhea ang nagwagi sa camp ni Sir Junji. Isa pa lang ba yung may napipili? Other camps? Wala pa yata Oo. Aabangan natin yan para... Kasi 7 yan sila 7 silang maglalaban lang. Malalaman natin sino maghaharap-harap sa finals. Yes, kita-kit sa finals. Ate Beth. Uy, happy viewing po sa kay Johnson C. and family from NPC Quezon City at kay Jomar Sunga and family, Edmund Acosta and family, and Gile family sa Marikina Heights, Concepcion, Marikina City. Good morning po. Oo, gusto ko lang din magpasalamat sa Trend Salon na nasa ground floor, Chimes Square, Congressional Avenue Extension, Quezon City, para dun po sa mga gustong magpa-appointment, diba? You may call or text 0998-578-9478 and look for Leia. Batiin ko lang si Gab, si Gwen, si Kay, si Cap, nasa Bataan, si Nanay Maria, Nanay Leonie, at si Tatay Bertin. Good morning po. Una. Mama Au, Papa George, good morning. Tsaka kay Mikel. Yes. Ikaw bang get it straight? Kung nga. Ready ka na ba? Ready ka Kaya ba? nga yung kulay niya. Are you ready? Are you ka ba? It will be a fun interview. Are you ka ba? Are you ka ba? Abangan Scary na. natin yan. Kaya-kaya. Si Kuya. Sino mga gusto mo i-greet ngayon? Ha? Of course. Si Tita Flory! Tita Flory and Tito Rico. Oo. They usually watch from the US. Malamig doon. Oo. Batiin na rin natin si Kikay. Get well Ay, soon. Kikay! Si Emperor, si
si Doc Joseph, hope to see you tomorrow. Tsaka And si si Ninang Ninang, Risa, sana. diba? Kasi Thursday tomorrow. At saka si Nanay Mrs. ni Beth. Calio na rin. Nanay Leonie, Si Mrs. Calio, yung mga teachers natin. Mga nagpapabati sila. Yan, yung mga correspondent natin sa ibang bansa, of course, sila Noni Ramos. Nakita ko sa post niya eh. Sabi natin. Ako may nagpapabati sa akin, kaya hindi ko na makita yung message nila sa akin na tabunan Stacy, sino ba yung nasa Zamboanga? Dante Amento. Ingat ka dyan, Dante, ha? Oo nga pala. Okay, sige. Ready na kayo? Of course. Meron ka pa bang Wala na, babatiin? wala na. Tinitingnan ko nga kung may nagpapabate. Oo. Okay, susunod na po ang programang... 2 minutes mo. Ay, hindi pa ba? Sorry naman, nakala ko Dito game. pa yung guest eh. Oo nga. Baka maliit ka. Malilate. Baka matraffic ako. Traffic ako Baka hindi ka makarating. Oo, daming Kaya nakaharang. naman. Oo, nararamdaman ko kay nakabahan ka ko. Ha? Nararamdaman ko kay nakabahan ka. Ano yung ayaw mong itanong sa'yo ni Kuya? Tatanong na yan. Hindi, kaya parang Ano yung gusto mong itanong sa'yo ni Kuya? Kahit ano. Basta So ikaw. kahit ano? Kaibigan naman kami. Uy, kaibigan Naririnig ka ni Kuya ngayon. Susuportahan ka naman daw ni Kuya, di ba? Okay. Hindi ka nga lang daw niya Pagdadasal. pagpa-pray. Susuportahan lang. Pero support is there. Okay. Sige, abangan niyo po guest ni Kuya sa Get It Straight, si former Congressman Erin Attorney Tanyada. Erin Tanyada. Matagal-tagal na rin ako hindi nag-guess sa Get It Straight. Oo. Actually, doon nagsimula Wala sa ang last time. friendship niyo ni Kuya. Tama ba ako? Sa Get It Straight. Tsaka ito na, Kailan interview yung ko huli pa to pa? sa So, today in pundahan. history. Today in history. Hindi. Get It Straight. To 12. 2012. Nag-guest din sa amin yun sa pundahan ni Kuya. Si Kong. Kong. Na-interview ko yan eh. La